attorney, na No Remittance Day. Ano pong bang dynamics nun? Oo, yung no remittance day, tandaan natin na ito ay yung hindi pagpapadala ng remittance, no? Bahagi ito ng karapatan natin sa malayang pagpapahayag dahil ito naman ay pinoproteksyonan ng ating saligang batas sangayon sa Artikulo 3 at Section 4 ng ating saligang batas, no? Ang kalayaang pangkabuhayan, yan po ay tahasang nakasaad sa ating saligang batas ng aksyong pang-ekonomiya. Ang pagpasya po niyan ay maaring ituring na isang anyo ng malayang pagpapahayag. Dahil ito ay makikita natin na simbolo ito ng ating protesta, no? At iyan po ay personal na desisyon ng ating mga OFWs. Kasi ang nakikita natin dito, kung ang OFWs natin, halimbawa sa Amerika na lang, no? Kami yung pinakamalaki na almost 43 billion last year na nag-remit, no? At sa kabuuan, sa pangkalahatan na ADMAR and MJ, ang Pilipinas ay pang-apat yan na bansa na nagdedepende sa remittances, no? So, itong nangyayari ngayon na pag-udyok sa digmaan, bilang mapayapang protesta ay pinapakita natin sa administrasyon na pakinggan at tignan ang pambansang kalagayan at tignan ang estado ng OFWs. Kami po ay bayani, modern day heroes. Pero kung bayani po kayo, dapat ay pakinggan nila ang ating tinig. At ito po yung dumadagundong at umaalingaw na panawagan ng OFWs. Kapayapaan, at hindi lustayin yung mga OFW remittances. So, bahagi po ngayon ang OFWs sa atin, no? Sa pambansang kilusan ng hakbang na maisog. Kaya nga ito sa international level ay bibigyan natin din sila ng framework, legal framework, ano yung pwedeng gawin at ano ay yung hindi dapat pwedeng gawin. Kukunin ko na rin yung pagkakataon, MJ and ADMAR, dahil nga dito sa pagtulak at pag-udyok sa digmaan, ay panahon na magtatag tayo ng mga itinilagang lugar sa buong Pilipinas na tatawagin kong maisog peace zones, no? Ito, hanggat maaari, ito ay lugar, pribado o publiko, freedom parks, na pwedeng magtipon ang mga Pilipino upang itaguyod ang kapayapaan. Mensahe lang ng kapayapaan. At para makita natin at maipahayag, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, na ang Pilipinas ay merong angking katapangan at nasyonalismo batay sa kapayapaan. No? Hindi ito yung angking tapang mo na pakitang tao ka, okay, na susugod ka bigla, no? Para nang dito sa digmaan. Kasi alam naman natin ang mangyayari kung may digmaan. Wala nang katapusan yan. The moment na magsimula yan, wala nang katapusan yan. Kaya ngayon pa lang ay pigilin na. Opo, Attorney, siguro bilang panghuli na lang, masusundan pa ba yung mga aktibidad ng mga sumusuporta dito sa hakbang ng maisog dyan sa Amerika? Oo, nakatanggap na kami ng mga panawagan, nakatanggap na kami ng mga mensahe, at napakasipag nitong hakbang ng Maisog USA na nasa ilalim ng programa ng SDS New York, ay tinitignan natin ngayon sa iba't ibang estado. Halimbawa, kahapon ay nakita natin ang mga delegado ng Washington DC, Maryland, Virginia, Philadelphia, by the way, mismong Canada, pero sa California lalo. At magsisimula na silang magtayo ng autonomous hakbang na maisog sa kanilang lugar. So, itutuloy natin itong mensaheng to. Hindi tayo nagtatapos, no? At kinakailangan talaga bahagi ng ating edukasyon at kamulatan, pag-organisa at pagmobilisa, ay yung gagap nila ang laman at mensahe ng hakbang na maisog.